mula sa kamatayan hanggang sa kahihiyan. Ang Panginoong Hesus ay nagkaloob ng kagalingan. Ang unang lumapit sa Panginoon ay ang isang pinuno ng mga Hudyo. Ayon sa kanya, kamamatay lang ng kanyang anak na babae. Inanyayahan niya si Jesus upang pumunta sa kanyang bahay at naniniwala siya na ipatong lamang ni Jesus ang kanyang kamay, ang kanyang anak ay mabubuhay. Habang nasa daan sila, mula sa likod, hinipo ng isang babae na dinudugo ng 12 taon na. Abot-abot na ang kanyang kahihiyan sa mga taong nakapaligid sa kanya. At noon din, ang babae mula sa kahihiyan, siya ay nagkaroon ng kalayaan. Dalawang bagay po na ating minsang tinatakbuhan o kinatatakutan. Ang kahihiyan at kamatayan. Minsan pa ang nakalulungkot dahil sa kahihiyan, ang isang tao pinipili pang mamatay. Pinipili ang kamatayan. Marami po sa atin o marami sa panahon ngayon biktima ng bashing, biktima ng cyberbullying, biktima ng pang-iinsulto, panghahamak. Ito man ay nasa social media o kaya ay nangyayari sa maliit nating kapitbahayan. Minsan pinipili pa ng ibang tao ang mamatay kaysa mahiya o mapahiya. Ngunit, mga kapatid, ito yung dalawang bagay na sa araw na ito ay binibigyan ng Panginoong Hesus ng kalutasan. Ito yung dalawang bagay na ating iniiwasan, inatatakutan, ngunit ang Panginoon ay may dagliang kalutasan o panlunas. Dangan nga lamang minsan, habang tayo ay nagnanais ng kalutasan mula sa Diyos, may mga taong nagiging sagabal o hindi naniniwala sa atin. Ano ibig kong sabihin? Tingnan niyo po yung huling bahagi ng Ebanghelyo. Nang dumating si Jesus at ang mga alagad sa bahay nung pinuno ng mga Hudyo, pinagtawanan ng mga tao sa kanyang bahay si Jesus. Nang sinabi ng Panginoon na tutulog lang yung bata, pinagtawanan. Hindi ko ma-imagine na sa sariling lugar o tahanan ng Hudyo ay meron pa rin hindi naniniwala sa Kanya. Hindi naniniwala sa nilapitan ng pinuno ng Hudyo. Pinagtawanan pa. Hindi na nga naniwala, pinagtawanan pa. Kaya pinaalis sila ng Panginoon at pagkatapos hinawakan lang ang bata sa kamay at ibinangon. At ang bata na namatay na ay nabuhay pa dahil sa Panginoon. May mga bagay na akala natin napakahirap lutasin, pero napakadali lang sa Panginoon. Minsan tayo mismo ang nagsasabing mahirap. Pero kung totoo lamang po talaga, kung tayo ay kagaya ng pinuno ng Hudyo o yung babaeng dinudugo ng 12 taon, kung meron lamang tayong ganung pananampalataya o pananalig sa Diyos, yung inaakala nating mabigat na suliranin, yung inaakala nating wala ng solusyon, wala ng kapatawaran, wala ng mahihingan ng tulong, wala ng lunas, ay napakadali lang pala sa Panginoon.
Minsan ang kalaban natin, hindi rin yung iba. Kalaban natin yung sarili natin. Kapag mismong tayo ang nag-aalangan, kapag mismong tayo na ang nagbibigay tuldok sa buhay natin, kung tayo mismo na ang nagsasabing wala nang solusyon, ang mas mahirap minsang kalaban o hadlang ay ang ating sarili. Yung ebanghelyo, dalawa agad ang pinagaling ng Panginoon. Yung isa nga, lihim pang lumapit sa kanyang likuran at gumaling na. Pinapakita na madali lang sa Panginoon. Yung pinakamabigat nating problema, ang pinakamabigat at pinakamalaking problema na maiisip ng tao ay napakadali lang pala sa Diyos. Kung tayo'y mananalig lamang sa Kanya. Sa araw pong ito, sa misang ito, kung ano man yung mabigat mong dinadala, tignan mo siya bilang isang bagay na madali lang palang bigyan ng kalultasan ng Panginoon o kagalingan ng Panginoon. Sa misang ito, isipin mo yung mga panahon na ikaw mismo ang nagsasabing mahirap at mabigat. Iharap mo sa Panginoon, tignan mo siya, at mayaya at iyong mapagtatanto na napakadali lang pala sa Panginoon. Minsan po, ilagay lang talaga natin sa kanyang mga paa. Ipagkatiwala natin sa kanyang mga kamay. At ang problema, suliranin, kamatayan man yan o kahihiyan, gaano man kabigat iyan, ay dagdiang bibigyan ng Panginoon ng lunas, kagalingan at buhay.